umaga ng gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Hangin at ulan, bunsod ng habagat na pinalalakas ng bagyong Inday, ramdam na sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Alamin ang update sa lagay ng panahon. Biyahe sa ilang pantalan, kanselado na habang ang mga LGU sa Metro Manila kanya-kanya ng paghahanda sa kaning bumaha. Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Atty. Zuleika Lopez biglang umapir sa Senado bago pa man siya padalahan ng sapina para sa impeachment trial. Nagtanong daw kung ilang guest pwede sa paglilitis at kung pwede bang magpa-catering. At ang pasilip sa wax figure ni Catherine Bernardo. Mga kapatid, paghandaan po ang maulang Biyernes at weekend dulot ng bagyong Inday at ng habagat. Posible po yung magdulot ng peligrosong pagbaha at landslides. Nasa karagatan pa rin sa silangan ng Apari, Cagayan, ang bagyong Inday na bahagyang humina sa typhoon category. Ayon sa Pag-asa, nagpapaulan na ito sa Batanes, Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at sa Catanduanes. Nakataas na rin ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Ibig sabihin po, posibleng maranasan dyan sa loob ng 24 hours ang malakas na hangin na banta sa buhay. Sa Sabado, tinatayang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Pero patuloy nitong palalakasin ng hanging habagat, kaya bukod sa norte, posible rin ang pagbugso ng hangin mula katimugang Luzon hanggang sa ilang panig ng Mindanao. May dala ring malakas na ulan ang habagat. Ayon sa Metra, sa sentrong malakas na ulan bukas sa Occidental Mindoro, Antique, Negros Island, Zamboanga Peninsula at sa Lanao Provinces. Sa tanghali, maulan na rin sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Central Luzon, Calabarzon at lalabing panig ng Kabisayan at ng Mindanao. Mababawasan na ang pag-ulan sa Mindanao sa Sabado pero mas malakas na ang buho sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at ilang panig ng Ilocos Region. Maulan pa rin sa araw na yan sa ilang panig ng Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas at Mimaropa. Damay din sa ulan ng habagat ang Metro Manila. Magiging maulap pa bukas na may kasamang minsanan at malalakas na ulan. Sa weekend, posibleng magtuloy-tuloy ang malalakas na ulan sa atin. Mga kapatid, ingat po sa banta ng pagbaha at mga landslides. Kanselado ang biyahe ng mga barko sa San Jose, Occidental Mindoro dahil po sa bagyong Inday. Pinauwi ang mga pasahero para walang ma-stranded sa mga pier. At live po mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, umuulan pa rin ba dyan ngayong gabi? Puminto yung pag-ulan dito sa malaking bahagi ng bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro pero ramdam pa rin yung paminsan-minsang hampas ng malalakas na hangin. Pero alam nyo, bago ito ay talagang halos buong araw naman yung pagbugso-bugsong buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Walang patid na ulan ang bumuhos sa bahagi ng Port of San Jose bandang alas 5 lamang ng hapon. Sinabayan pa ito ng malalakas na hampas ng hangin. Dahil dito, kinansela na ang mga biyahe ng 3 barko pa Antique. Apektado tuloy ang mga papunta ng bayan ng Semirara, Caluya at Libertad. Pinauwi na rin muna ang mga pasahero at sasakyan para hindi na ma-stranded sa pier. Sabi ng Philippine Ports Authority, wala namang storm warning signal sa lalawigan. Pero desisyon na raw ng mga shipping lines na hindi na pabiyahihin ang mga barko para ma-secure ang kanilang mga vessels. Kaninang umaga, bumungad naman ang malakas na ulan sa bayan ng Mamburao. Marami tuloy mangingisdang napasugod sa kanilang mga bangka para masigurong hindi ito matatangay ng alon oras sa umapaw ang ilog kung saan muna ito itinago. Sa bayan ng Sablayan, tinuloy pa rin ng maraming magsasaka ang pagtatanim ng palay kahit may mga pag-ulan. Malaking tulong daw kasi sa kanilang ulan. Huwag lang daw sanang magtuloy-tuloy na bubuhos dahil posibleng malunod na ng tubig ang mga pananim. Isa ang bayan ng Sablayan sa mabilis na binabaha sa probinsya. Sa katunayan, 2 barangay dito ang na-isolate pa nga o hindi mapuntahan kapag umapaw na ang katabing Amlay River. Kaya nakastandby na rin sa lugar ang mga rubber boat oras na kailanganin. Narito ang bahagi ng panayam namin sa magsasaka at lokal na pamahalaan ng Sablayan. Sa mga karanasan namin, umaabot siguro ng mga 1 hanggang 2 araw na isolate yung barangay Claudio Salgado at saka Elvita. Dahil ganun tumatagal yung pagbaha sa kanila. Minsan umaabot hanggang dibdib. Then pag nagsasubside siya, matagal. Kapag hindi pa po siya napaigahan ng maayos, mabubulok din po kahit tanim. Basta masobrahan po siya ng tubig.
Masasayang po talaga sir yung mga pananim. Pero ba't tinuloy nyo pa rin? Kasi po wala po kaming ibang mga ibang pananim na ilalagay kundi palay lamang po. Yun na nga. Bok, Mean, sa mga oras na ito, hindi pa rin inaalis ng PDRRMO ng Occidental Mindoro yung Blue Alert status, meaning naka-standby pa rin ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan oras na magpatupad naman ng forced evacuation o kahit preemptive man lang kapag umapaw o tumaas man lang itong level ng mga ilog sa lugar. Ang problema kasi halos karamihan sa mga ilog dito sa probinsya ay talagang halos mababaw na o mabilis na rin umapaw, kaya ito yung pinakabinabantayan ng authorities dahil kapag umapaw yan, ang resulta naman pagbaha at apektado ang mga pamilya na nasa aabot ng 2,000 mahigit or more than 8,000 individuals pag nagkataon. Bok, Mean. Bok, liban dun sa 2 barangay ng Sablay na iyong nabanggit, meron pa bang ibang lugar dyan sa Mindoro na binabantayan dahil dun sa kanyang pagiging flood prone? Well, technically, Bok, halos lahat nga nung 11 bayan dito sa probinsya ay talagang talagang nagkakaroon ng baha, in other words, dito sa area. Pero just to give you an idea, yung mga main rivers dito sa lugar, yun yung pinakabinabantayan nila. Gaya yung binanggit ko kanina na Amlay River, ang sakop naman yan, yung bayan ng Sablayan, habang yung Busuanga River, yung bayan naman ng Rizal at dito sa San Jose. Habang sa Kalintaan, yung Lumintao River, at yung Vigo River naman sa Lubang Island, dito yan sa Occidental Mindoro. Yung mga major rivers na yan, yung mga tributaries ito, talagang lahat puro mga silted na yung ilog. Kaya kapag umapaw yan, libo-libong pamilya or daan-daang pamilya ang madalas naapektuhan. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pinangangambahan ang matinding baha na dulot ng habagat at bagyong Inday sa Metro Manila. Kaya naman kanya-kanyang paghahanda ang isinagawa ng bawat lungsod. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, nakahanda na ba ang mga LGU? Mayan, hindi pa man nararanasan ngayong araw ang epekto ng habagat na hinahatak ng bagyong Inday. Nakahanda pa rin ang Barangay Rojas District sa Quezon City sa posibilidad ng ulan at pagbaha. Ipinwesto ng mga taga-barangay ang mga gagamiting equipment sakaling kailanganin ng rescue. Sa mismong barangay hall, naka-ready na ang mga floaters at stretcher. Fully charged na rin ang mga emergency light para kung sakaling mawalan ng kuryente. Nakahanda na rin ang mga life vest kung sakali namang tumaas ang baha. Tuloy-tuloy din ang mahigpit na monitoring sa mga CCTV para sa sitwasyon ng mga kalsada. 2 lugar daw kasi ang unang binabaha tuwing malakas ang ulan. Yan ang Gumamela Street at Waling-Waling Street. Nakaantabay na rin ang ambulansya, pati na rin ang mga bangkang gagamitin ng mga rescuer kung sakaling kailangang mag-evacuate. May mga upuan at modular tent na rin para sa mga pamilyang lilikas. Ayon sa kapitanan ng barangay, hindi pa naman sila nagpapatupad ng preemptive evacuation dahil maayos pa naman ang lagay ng panahon sa lugar. Ako po humiling sa aking mga kabarangay na magtulungan po tayo, maging alerto tayo para at least hindi tayo mahirapan sa paglilikas ng mga residente natin. Samantala, tiniyak din ng DSWD na nakahanda sila sa kalamidad na ipamahagi na ang shelters at modular tents sa 17 opisina ng DSWD sa iba't ibang lugar para sa evacuation. Nasa 4.7 million family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang warehouses ng ahensya. Kung kakailanganin, ipapadala ng DSWD ang kanilang mga mobile kitchens at mobile command centers para maibsan ang baha. Operational ang lahat ng 73 pumping stations sa Metro Manila, gaya na lang sa Maynila kung saan mayat-maya rin ang pagtanggal sa mga basura para hindi sila matambakan na posibleng ikasira ng mga pumps. Mean, sa ngayon, maganda pa ang panahon dito sa bahaging ito ng Quezon City. Dasal ng mga residente rito na sana hindi na maramdaman pa ang epekto ng habagat at bagyong Inday. Balik sa inyo.
Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo ng iyong team, Dave Abuel. Apektado rin ang ulan at bahang dulot ng habagat ang ilang probinsya sa ating bansa. Gaya na lang po sa Malaybalay City sa Bukidnon kung saan isa na ang patay. Ayon sa Malaybalay CDRRMO, binalikan ng 50 anyos sa biktima ang alaga niyang hayop nang biglang tangayin ng malakas na ragasa ng baha. 5 barangay sa lungsod ang nalubog. Higit 200 pamilya ang kinailangan inilikas. Binaha rin ang bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Nasira ang bagong aspaltong highway dahil sa baha. Kinukumpuni na ng DPWH ang naturang kalsada. Nagsagawa naman ng preemptive evacuation sa Itbayat, Batanes dahil sa banta ng Typhoon Inday. Umalalay ang mga bumbero at mga pulis para dalhin sa evacuation center ang mga pamilya. Sa ngayon ay nanatili sa signal number 2 sa probinsya ng Batanes. Samantala, kinansela ang biyahe ng mga ferry sa Batangas Port dahil pa rin yan sa bagyong Inday at habagat. Pinauwi na muna ang mga pasahero pero may ilan pa ring mas piniling magpalipas ng gabi sa pantalan pa rin o para na rin sa kanilang kaligtasan. Susunod, Chief of Staff ni VP Sara nagpunta sa Senado at nagsabing paghandaan daw ang Typhoon Inday. At Andrew Garfield's tinawag na inspiring si Alex Yala. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Prepare for Typhoon Inday. Yan lamang po ang sinabi ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Atty. Zureka Lopez nang bumisita siya sa Senado kanina. Isa si Atty. Lopez sa mga testigong ipinatatawag ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng Vice Presidente sa susunod na linggo. Sa pagbisita niya sa Senado, nakipagpulong si Lopez kay Impeachment Clerk of Court Atty. Renato Bantug. Pinaliwalag naman ni Bantug na housekeeping at admin matters lamang ang napag-usapan nila ni Lopez. Wala raw sikreto sa kanilang pag-uusap. Open door meeting daw ito at wala ring sekreto o epekto sa merito ng paglilitis. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Lopez at ni Bantug. Prepare for Typhoon Inday. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. Sabi ko, we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. Second was, doon sa holding area, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. Sa rules ng impeachment court, hindi basta-basta pwedeng tumanggi ang isang testigo na dumalo sa pagdinig. May kapangyarihan ng impeachment court na obligahing dumalo sa paglilitis ang testigo lalo na kung inisyuhan na siya ng subpoena. Pwedeng patawan ng parusa at ma-cite in contempt of court ang testigong ayaw dumalo. Walang binanggit si Lopez kanina kung dadalo siya sa trial sa susunod na linggo. Pero sa subpoena para sa kanya, pinadadalo siya sa paglilitis sa Lunes at Martes. Kahapon, pinalabas ng defense team ni VP Sara ang video ni Lopez na umiiyak sa press conference ni VP Sara noong November 23, 2024. Ito po yung parehong press con kung saan nagbanta umano ang bise kay Pangulong Marcos. Umiiyak dito si Lopez dahil sa anyay panghaharas ng kamera matapos siyang ipakontempt at i-detain. May banta raw sa kanyang buhay noon. Inungkat ito sa paglilitis dahil kinestyon ng testigong NBI agent na si John Mark Kaliling kung iniimbestigan daw ba niya ang umano'y banta sa buhay ni Lopez. Ayon naman kay Bantug, hindi na pag-usapan sa pulong nila ni Atty. Lopez kung dadalo sa impeachment trial si VP Sara sa susunod na linggo. Noong day 2 ng trial nitong nakaraang Martes, bumisita sa Senado si VP Sara pero para lang makipagpulong sa kanyang defense team. Tiniyak naman ng Clerk of Court na handa sila anumang oras na gustong dumalaw ng bise sa Senado. Hindi. Walang indication at all. Basta prepared lang kayo. Basta prepared lang, such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready. And that's something that Atty. Zulaika also wanted to assure kanina, yung security for VP. Yes, yes.
Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. Whenever we get notified, if the VP will come in any day at any day in the future. Well, Bok, let me ask you this because you covered the Senate and you covered this kanina. Si Attorney Lopez, Zulaika Lopez, went there to talk about admin matters with regard to the lawyers of the defense or with regard to her possible visiting or coming forward for the subpoena. Ang sinabi kanina ni Attorney Bantog sa atin, ang usapan nila ay hindi si Attorney Lopez bilang witness, kundi bilang Chief of Staff at more on pagiging Senate Secretary nga raw ang role ni Attorney Bantog kanina at not Clerk of Court. Kasi nga, gaya ng nasabi niya, more on admin matters. Mga gusto nilang gamit na ipasok doon sa defense room sa Senate, and then yung catering nga na gustong ipapasok, and then also, banggitin ko na rin, nagtanong daw kung pwedeng magdala sila ng sarili nilang media team na mag-cover. Bagay na pinayagan ni Clerk of Court, Attorney Bantog, pero gaya ng pinapatupad niya sa prosekusyon at sa ating mga miyembro ng media, bawal i-cover yung pagiliti sa loob ng session hall. Pero kung gusto nila magdala ng sarili nila, mag-i-interview or whatsoever, pwede silang magdala ng media team nila. When you say, or when they say, bring their own media team, you're referring to their own cameraman Yes. and writers or their own vice, well, not their own, pero yung mga reporter Mga na napakover ng Vice Presidency. No need for that kasi even if hindi pa alam, nandun na yung defense reporters last week pa. So what we are thinking nung sinabi nilang sarili ng media team, yung una mong sinabi, sariling cameraman ng OVP possible and then mga writers nila Kumbaga, para makapag-monitor sila personally nung nangyayaring hearing. Yung paghahanda ng, kasi may sariling refrigerator at merong catering, hindi kaya yan paghahanda para pagdating ni VP Sara Duterte? Kaya yun din yung tanong ko kanina eh. Kasi alam naman natin, malapit si Attorney Zulaika Lopez kay Vice Presidente, di ba? So yung possibility na baka samahan siya ni VP. Pero hindi nga raw, alam naman natin, Bok, hindi naman talaga nagsasabi ng malayo pa. Kasi yung pagpunta nga niya nung Tuesday, almost a surprise eh. So naghahanda na lang tayo na baka may VP Sara ng Monday at Tuesday kung kailan nandoon si Attorney Zulaika Lopez sa Senado. Okay, abangan natin yan sa Lunes sa pag-resume Yes, ng day impeachment before. trial ng alas 2 ng hapon, Lunes. Okay, tapos na po ang unang linggo ng pinakaintay po nating impeachment trial. Pero sa kabila ng maanghang na balitaktakan ng mga abogado, ang tanong ng ilan, ano nga ba nangyari? Dahil karamihan ng unang 3 araw ng impeachment trial na ubo sa debate ng mga abogado sa authentication ng November 23, 2024 video ni VP Sara Duterte kung saan pinagbantaan daw niya si Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa, sa Day 1, higit 1 oras ang naubos sa pagbusisi ng mga email sa pagitan po ng NBI at ng Meta, yung parent company ng Facebook. Sa totoo lang, mahalaga naman talaga ang masiguro na authentic nga ang video na ipipresenta sa isang impeachment trial at bahagi po yan ng trabaho ng mga abogado. Ebidensya kasi yan. Pero sa pagkahaba-haba ng mga mainit na debate sa huli, wala naman din palang question sa authenticity ng nasabing video. Katunayan, ang mga abogado ni VP Sara ginamit din ang nasabing video para ipakita kung paano raw inape si Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara. At doon na nga lumabas ang direksyon ng depensa ni VP Sara sa impeachment article number 4 o yung kasong grave threats. Hindi naman pala tinatanggi ng kampo ni VP Sara ang lumabas na video at yung mga binitawan niyang salita na may kinontrata raw siyang papatay sa First Family kung sakaling siya ay pinatay din. Ito po pala ang kanilang depensa. Justified daw ang mga pahayag na ito. Ayon kay Defense Counsel Mark Binluan, talaga raw may banta sa buhay ni VP Sara. Kaya't ang kanyang binitawang mga salita sa kanyang press conference ay unconventional yet justified. Ayon po yan sa defense. Na ang ginawa lamang daw ni VP Sara ay sabihin na tama na, enough is enough. Ito pa, giniit ng depensa na may isang clandestine plot para ipapatay si VP Sara at ang kanyang pamilya na tinawag nilang Project Romanov. 2 ulit po itong binanggit ni Atty. Mark Binluan sa kanyang pahayag sa harap ng impeachment court na totoo raw itong Project Romanov. Ang pangalan po ay hango sa angkan ni Tsar Nicholas II ng Russia, ang huling monarkiya ng Russia bago sila talunin ng mga pwersa ni Vladimir Ilyich Lenin.
July 17, 1918, in-execute ng mga nanalong Bolshevik ang buong Romanov family, si Tsar Nicolas, asawang si Alexandra, at 5 mga anak na prinsipe at prinsesa. Ito raw ang kinakatakot ni VP Sara, kaya siya naglabas ng kanyang matining galit sa kanyang press conference. Pero eto ngayon ang maaaring maging komplikasyon. Ayon kay dating Dean Ralph Sarmiento ng La Salle Bacolod College of Law, dahil po iyan ang ginawang dahilan ng panig ni VP Sara para sa kanyang mga binitawang banta, kailangan nila ngayong patunayan itong sinasabi nilang Project Romanov. Ang tanong ngayon, paano nila ito gagawin? Noong 2024 pa lamang, inanunsyo na ni dating NBA Director Jimmy Santiago na iimbestigahan nila ang mga umunay banta sa buhay ng Vice-Presidente. Ang problema, ayon kay Santiago, hindi nakikipagtulungan ang panig ng Vice sa kanilang investigasyon. Ito pa, ang unang nabanggit ng mga Romanov bilang ehemplo ay ang mismong kapatid ng Vice, si Mayor Sebastian Duterte. Sa isang talumpati na ginawa niya noong January 28, 2024, 10 buwan bago magbanta si VP Sara Duterte, sinabi po ni Baste Duterte na tandaan dapat ng Pangulo ang nangyari sa pamilya Romanov, sa pamilya Mussolini at sa sarili niyang pamilya para siya raw ay magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Pumanaw na ang veteran British singer na si Bonnie Tyler sa edad na 75. Base sa post sa kanyang official Facebook page, namatay ang singer sa Portugal dahil sa iniinda niyang karamdaman. Di na idinetale ang kanyang sakit, pero last May nang sumailalim siya sa operasyon sa bituka. Nakilala si Bonnie sa ilang 80s hits, kabilang na dyan ang award-winning song na Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache at Holding Out for a Hero. Susunod, wax figure ng Asia superstar na si Catherine Bernardo, bibida sa mga Dom Tussauds Hong Kong. At ang kakaibang diskarte ng lalaki sa China para makaiwas sa baha. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tinawag ni Spider-Man star Andrew Garfield na inspiring ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Sinabi yan ni Andrew after ng historic win ni Alex kontra Iga Swiatek sa round of 32 ng Wimbledon last weekend. Una nang binate ni Andrew si Alex right after the match. Sa interview naman ng British Vogue posted yesterday, sinabi ng Spider-Man star na espesyal na mapanood ang moment ng isang atleta na nagsisimula sa kanyang journey. Narito ang reaksyon ni Andrew kay Alex. You've just watched Alex Ayala beat the reigning Wimbledon champion Iga Swiatek. What was that like to watch? One of those special moments you get to share with an athlete who's just beginning on her journey, and it was really kind of inspiring. Ipinasilip na ang wax figure ni Catherine Bernardo sa pamosong Madame Tussauds sa Hong Kong. Parang namamalik mata. Kuhang-kuha kasi ang peg ni Kat dyan sa wax figure niya. Mula ulo hanggang paa, Kat Twin ang ating bida. Napawaw si Kat sa kanyang wax. Hango ang wax figure sa suot ni Catherine sa South Korea nang tumanggap siya ng parangal doon noong 2023 para sa Seoul International Drama Award. Sa Hong Kong, sinut ang blockbuster movie ni Kat with Alden Richards na Hello, Love, Goodbye. Nung nakita ko kanina, natakot ako. But not in a bad way. I got scared because we look alike. Bruh, sabi ko talaga, oh my gosh, ganun pala yung feeling. Like, seeing yourself, seeing myself in flesh. Surreal, it's like a full circle moment. And until today, I couldn't believe it. So I'm just happy that I get to share this moment with everyone.
At iyan ang showbiz chika ko sa inyo this Thursday. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Johnny Alipoon. At para po sa ating pabaong pampagood night sa China, may ibang trip sa baha. Ang isang lalaki nakipagpatibayan para hindi mabasa. Nasa bike ang isang paa habang ang isa naman nakadikit sa pader. Ganyan ang pagbalansing ginawa ng lalaking nakasuit. Maraming netizens ang nagsabing mahirap yung ginagawa ni Manong. Pero may ilan ding nagsabing isa raw yung ritual. Ano man ang dahilan, sana ay ligtas na nakauwi si Manong. Huwag niyo pong gayahin pag malakas ang ulan itong parating na weekend. Oo nga. Kasi parang isang paa nasa bike, isang paa nasa hukay. Hindi, tsaka hanggang saan may pader. Nga Paano naman. pag wala ng pader, pag gano'n lang siya, di ba? Gaano kaya katagal yun? Tayo pa, pwede magsinelas. Iba ang trip ni King. Hindi tayo mga Pinoy nagsuswimming pa tayo sa baha. Tama din. Totoo yun ah. Ligo lang after, Hindi kasi, Oo, totoo. hindi kasi kami lumulusong kami pag nagko-cover kami. So, hindi naman ako pwedeng magmalinis. Oo. Ah, ay, naalala ko yun, di ba? May award ka nun. Alin? Yung nainom ko yung tubig yes, baseko. di ba? Naalala ko yun. Nakainom ako ng tubig baseko dahil pag stand-upper ko, siyang pag ganun nung That was last year, I think. Or 2 years ago. 2 years ago. Hindi kayo nagmamalinis, alam mo yan. Oo, ako din naman. Nag-iinarte. Ang bata din ako, di ba pag umulan, galing bubong. Tsaka, alam mo, ano ka talaga kapag cover ka na baha kasi mga bata talaga nagsiswim. Yes. Don't tell me, sir, hindi mo ginawa yun ng bata ka. Oo, bahay sa amin dati. Tsaka, nagko-cover na ako. Marami akong pinagdaan ng bagyo. Hindi rin po siya nagmamalinis. Iba yung kontekst na nagmamalinis eh. O yung nagmamalinis sa akin yung baha. Hindi kasi si kuya, ba't ba ayaw niya mabasa? Pwede namang mabasa, tapos maligo na lang. Nakakutin tayo ata Pero siya. pinahirapan niya yung sarili niya. Kasi pag nalaglag siya, mas ladong basang-basa siya. Di ba? Exactly. Haba ng banda natin. Hindi, tsaka parang hindi siya pampag-good night. Parang inis tayo. Okay, sorry na. Sorry Bumitaw na. ka na, bumitaw ka na. Okay na. Okay, yan po, 30 minuto pag-imay. Sa mahalagang headline. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapalit sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Orose. Ako lang po si Adlingao, walang iwanan, Frontline Tonight.